Kicks, pakitingnan nga tong kamay ko. May natira pa bang aceton? Ayoko kasing naamoy ng customer. Alam mo naman, ako yung favorite nila dito. Favorite o paborito kinaiinisan? Hindi ko na sure minsan, girl. Hoy, wag kang bitter. Hindi ko kasalanan kung ako yung magaling. Ikaw, puro chika. Wala namang tip. Rhea, umaga pa lang nagmamayabang ka na. Wala ka pang ang customer, may speech ka na agad. Kuya, ganyan talaga pag pinagpala. Alam mo naman, kahit saan mo ko ilagay, ako ang una't huling pipiliin. Kung dila mo kayang ilagay ko dito sa timba, baka tumahimik ka kahit konti. Ay, bitter talaga. Kaya ka single, Kicks eh. Maingay sa loob ng parlor. Amoy aceton, kape at hairspray. Maaga pa lang ngunit may 2 customer na. Si Rhea, nakaayos na parang pupunta ng party at makintabang lipstick. Maikli ang palda at parang siya ang host ng buong lugar. Sa gilid ay tahimik lang si Jonah, nag-aayos ng nail polish rack. Simple lang ang suot niya na plain t-shirt, naka-ponytail at walang pulbo. Ngunit halatang malinis. Tingnan niyo si Jonah, laging ganyan lang. Parang tagabantay ng punerarya. Ilang taong ka na ba rito? Parang hindi ka marunong mag-enjoy sa trabaho. Trabaho kasi to, Rhea, hindi party. Ay, sa pool! Sus, ganyan talaga ang mga hindi sikat. Bitter lang kasi walang suki. Suki? Aba, kung suki ang basihan, dapat may diploma ka na. Araw-araw ka nalang nagsisermon tungkol sa sarili mo. Kasi naman kuya, kung di ko ipapaalala, nakakalimutan yung ako ang star dito. Star daw? Oo, yung biduing mabilis sumabog. Nagtawanan ng mga tao sa loob. Ngunit si Rhea ay hindi nagpatalo. Sanay na sanay sa banatan. Sanay rin na siya ang may huling salita. Pumasok ang isang matandang babae na bagong customer at may dalang payong. Mukhang galing pa ito sa simbahan. Good morning po. Ako na pong bahala sa inyo. Kabisado ko lahat ng style, promise. Teka Rhea, si Jonah dapat dyan. Siyang nakaschedule ngayon sa walk-ins. Ay ganon? Di palit na lang. Alam mo namang gusto kong matry itong bagong teknik ko. Sayang yung customer kundi ako. Magaling pa naman ako kesa kay Jonah. Sige, kung gusto mo, sa'yo na. Ayan na naman ang bida-bida. Baka may main character syndrome talaga to no? Habang inaasikaso ni Rhea ang customer, abala siya tungkol sa pagbibida sa sarili niya. Alam niyo po, ma'am, sa city ako dati. Ang mga client ko doon, mga artista. Dito kasi gusto ko lang magpahinga. Masyado akong in demand noon. Nakaka-stress. Ganon ba? Bakit lumipat ka? Naisip ko kasi, baka gusto ko namang tumulong sa mga maliliit na business. Alam niyo yon, share the talent. Tumahimik ang customer, ngunit halatang naiilang. Si Jonah habang nag-aayos ng gamit sa gilid ay napatingin kay Rhea. Hindi galit, subalit may tingin na parang alam na niya ang pattern. Laging ganito si Rhea. Nang matapos niya ang customer, lumapit si Rhea sa salamin. Tinitigan ng sarili sabay pout. Tingnan mo yan, flawless pa rin. Kahit buong araw nagtatrabaho, walang lawlaw. Walang lawlaw, baka ikaw lang ang nagsasabi. Sige, mainggit ka pa. Hindi mo kasi kaya. Rhea, baka gusto mo magbukas na rin ang sarili mong branch. Para solo mo na, wala kang inaagawan. Ay, hindi pwede kuya. Kawawa naman kayo eh. Pag ginawa ko yun, sino na magpapaangat ng kita nyo? Ang kapal, no? Parang siya talaga may-ari ng planeta. Sanay na ako. Ganyan na talaga siya araw-araw. Sumapit ang tanghali nang dumating si Aling Nena. Bit-bit nito ang bilao ng kakanin. Inalok niya ang mga tao sa parlor. O mga anak, merienda muna. Mainit pa tong sapin-sapin. Salamat, Nay. Sa wakas, may energy na ulit. Ako rin, Nay. Magkano isa? 10 piso lang sa inyo para sa mga paborito kong suki. 10 piso? Nay, salamat pero minsan kasi yung gawa nyo parang hilaw pa. Huwag nyo namang ibenta kapag ganun. Ayan ka na naman. Hindi talaga marunong tumanggap ng biyaya to. Ganun ba?
O sige anak, ayusin ko na lang sa susunod. Tahimik ang lahat. Halos marinig ang tik-tak ng orasan at ingay ng electric fan. Si Kuya Melvin napatingin lang kay Rhea, ngunit wala nang sinabi. Minsan nakakapagod din siyang pagalitan. Pag-uwi ng gabi, naglalakad si Rhea habang nagte-text. Hindi niya napansin si Jonah na kasabay pala niyang umuwi. Tahimik ka ngayon. Wala kang kasama sa trabaho na sinermonan? Uy, defensive ka ha. Hindi kita sinermonan. Ginagabayan lang kita. Guidance counselor ka na pala ngayon? Alam mo, dapat ka magpasalamat ka. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka matututo kung paano tratuhin ang customer. Totoo naman yan. Pero baka pwede rin minsan, ikaw naman na makinig. Bakit? May maituturo ka ba sa akin? Hindi na sumagot si Jonah. Tumawid siya sa kabilang kanto at iniwan si Rhea. Ang tunog ng takong ni Rhea sa semento ay tila kayabangan na humahampas sa katahimikan. Kinabukasan, maaga si Jonah sa parlor. Nilinis niya ang mesa at inayos sa mga bote ng nail polish. Pagdating ni Rhea, nagtaas kaagad ng kilay ito. Uy, bakit mo inayos to? Parang hindi mo alam sa akin ang spot na to. Maaga lang ako. Nilinis ko lang lahat. Hindi mo kailangan gawin yon. Alam mo bang may sistema ako dito? Pag inayos mo ng mali, ako rin na mag-aayos ulit. Sayang lang ang oras ko. Grabe ka talaga, Rhea. Gusto mo lahat ikaw na susunod. Eh sino ba dapat? Ako yung marunong eh. Ayoko lang magmukhang makalat tong parlor. Rhea, minsan tahimik lang kami ha. Pero hindi ibig sabihin okay lahat ng sinasabi mo. Huwag mong masyadong kontrolin ang lahat. Ano ba yan, kuya? Ang dami nyo namang issue. Simple lang naman ang gusto ko, na maayos, malinis at maganda. Eh sana attitude mo rin malinis, no? Aba, akala mo maapektuhan ako niyan? Gusto mo bang i-compare ko ulit yung tip natin para malaman natin kung sinong mas maayos dito? Ay hindi na kailangan. Lalo mo lang pinapatunayan kung bakit napag-uusapan ka sa labas. Anong sinasabi mo? Rhea, minsan naririnig ko rin yan. Yung mga customer sinasabi nila na, ayan na naman yung bida-bida. Alam mo, magaling ka, pero nakakasuya minsan. Seryoso? Mga naiinggit lang yon. Ganyan talaga kapag sikat. Walang sumagot. Si Jonah ay tuloy lang sa trabaho. Si Kiko at Kuya Melvin ay nagkatinginan lang. Sa mga sandaling yon, ramdam nilang may tensyon. Bandang tanghali, pumasok ulit ang matandang customer na dati nang nakasama ni Rhea. Nakaputi at may dalang bag. Magandang tanghali. Pwede bang magpa-manicure ulit? Ma'am, oo pero baka gusto niyo si Jonah na lang ngayon. Hindi. Si Rhea ang gusto ko. Ay wow, namimiss ako ni ma'am. Sige po, ako na lang ulit. Sana ngayon mas maayos na ha. Last time kasi parang masakit pa ang salita mo kesa sa nail file eh. Nagbibiro lang po ako noon, ma'am. Ganyan lang po ako talaga ka-honest. Ngayon sana matuto ka na ring makinig. Hindi lahat ng nakikita mo ay kailangang sinasabi. Tahimik sa loob ng parlor. Si Jonah ay napatingin. Si Kuya Melvin naman ay kunwaring abala. Si Kiko ay pinigilan ng tawa. Si Rhea naman, nakangiti pa rin ngunit halatang namumula dahil sa pagkapahiya. Habang nililinis niya ang kuko ng matanda, naramdaman niyang parang nanlalamig ang mga kamay niya. Parang may gumagapang na lamig mula sa kuko paakyat sa braso. Pinilit niyang huwag magpahalata. Inisip na lamang niya na baka gutom lang siya. Maagang pumasok si Rhea kinabukasan. Wala pa ang mga customer, ngunit ang lakas ng boses niya ay parang may kausap kahit wala. Habang nag-aayos siya ng nail kit sabay selfie sa salamin, diretsyong post sa social media na may caption na "Back to making everyone's nails perfect. #Queen of Parlor. #No day off."
Pagkatapos ay ngumiti sa sarili na parang nakikita na niya sa isip ang mga like at comment. Kailangan talaga lagi kang visible. Alam mo naman, pag tahimik ka, nakakalimutan ka ng mundo. Hindi ka nakakalimutan, Rhea. Lagi ka nga namin naririnig kahit gusto namin manahimik ka. Hala ka, Kix. Compliment ba yan o insulto? Kasi kung insulto, tatanggapin ko pa rin. Ibig sabihin kasi, relevant pa rin ako. Relevant daw. Baka mas tamang term, pasaway. Alam mo bang pati si Aling Nena kahapon nagre-reklamo na sa'yo? Ano na naman daw? Hindi ko naman siya inaaway Sinasabihan ko lang siya ng totoo. Huwag magbenta ng hilaw. O ayan na, lagi nagsasabi lang ng totoo. Minsan Rhea, yung totoo mo masakit sa tenga. Ayoko kasi ng substandard. Kaya nga nagtagal ako rito, di ba? Kasi mataas ang standards ko. Mataas nga at mas mataas pa sa presyo ng imported nail polish na ginagamit mo. Sa tuwing may papasok na customer, nauna kang lumapit na parang may radar. Pumasok ang isang babaeng regular customer. At bago pa man makalapit kay Jonah, narinig na agad ang boses ni Rhea. Ako na yan, ako na. Kabisado ko na yung gusto niya. Ako lagi yung humahawak niyan dati, di ba Kuya Melvin? Rhea, si Jonah dapat dyan. Siya yung naka-assign ngayon sa mga regulars. Kuya naman, alam mo namang gusto ng customer consistency. Sanay na siya sa kamay ko. Pag ibang humawak, baka masira. Sayang yung tiwala. O baka ikaw ang masira. Ano yon, Kix? Wala. Sabi ko, sipag mo talaga. Walang nagawa si Jonah kundi ang bumuntong hininga na lang. Nilapitan ni Rhea ang customer. Ngiting-ngiti sabay puro kwento habang nag-aayos ng kuko. Halos kalahati ng parlor ang nakakarinig sa kanya. Alam nyo, yung mga artista sa city, ganito rin ako kaingat pag ako nag-aayos. Minsan nga sinasabi nila, dapat daw ako na lang magturo sa mga bagong manikurista. Kaso, alam mo na, hindi lahat matalino. Saka swerte mo ha, ako nag-manicure sa'yo. Kung kay Jonah siguro, baka masira pa itong kuko mo. Sa narinig ay napabuntong hininga na lamang si Kiko sabay bulong. Nakakapagod siya pakinggan. Parang walang post button. Hayaan mo na. Hanggat may customer, hayaan mo siya magpakareyna. Pero pag wala nang pumasok dahil sa yabang niya, ibang usapan na yan. Lumipas ang ilang oras, may dalawang bagong walk-in. Si Jonah ang unang nilapitan dahil siya ang nakatoka. Ngunit bago pa makaupo ang mga babae, sumingit na agad si Rhea. Ay, ako na yan. Kilala ko itong mga ganitong klase ng kuko. Pag hindi mo alam yung tamang hugis, sablay. Sige, Jonah, magpahinga ka na muna. Ako na ang bahala. Rhea, pwede ba? Ako nakaschedule ngayon Hindi lahat kailangang ikaw. Naku, Jonah, huwag ka na magmatigas. Ako naman ang magaling dito, di ba, Kuya Melvin? Ako rin naman ang pupurihin ng customer. Rhea, hindi lahat ng papuri kailangan sa'yo. Ibigay mo naman minsan sa iba. Bakit, Kuya? May kota ka ba sa kabaitan ngayon? Hindi ko naman inaagaw. Gusto ko lang makatulong para hindi mapahiya ang parlor kung sakali. Ang bait mo talaga. Kaso ang bait mo may kasamang pangaagaw. Kix, huwag kang maingay kung wala kang ambag. At least ako, productive. Tahimik si Jonah, ngunit halatang nagpipigil. Ipinagpatuloy ni Rhea ang trabaho. Habang si Kiko ay nagtatago ng inis, alam nilang wala silang panalo kay Rhea. Pagdating ng hapon, pauwi na mga customer. Si Rhea ay abala sa pagpicture ng kuko para i-post ulit online. Oh, ayan Ganda Sabihin mo akong gumawa Tingnan mo, Jonah. Ganito kasi dapat yung finish. Smooth, walang bubbles, walang tagas. Classic touch yan. Hindi mo kailangan ipangalandakan sa akin, Rhea. Bakit? Nahihiya ka bang matuto? Hindi naman masamang may mentor, Jonah. Mentor daw Sana may diploma rin ng yabang. Alam mo, Kix, puro ka kuda dyan. Kaya wala kang masyadong suki Pag ako nawala rito, babagsak ang kita ni Kuya Melvin. Tandaan niyo yan. Rhea, wag mo nang banggitin lagi yung ako. Nakakapagod. Hindi mo kailangan ipangalandakan yung galing mo araw-araw. Paano, Kuya, kung ako lang naman talagang magaling?
Lahat may kanya-kanyang husay. Hindi mo kailangan tapakan yung iba para lang tumaas ka. Napailing si Rhea. Sa isip-isip niya, puro sermon lang naman ang mga kasama niya. Hindi nila naiintindihan na kailangan niyang ipakita palagi ang husay niya. Para sa kanya, kung hindi siya mag-iingay, wala siyang kwenta. Kinabukasan, ganun na naman ulit. Pagpasok pa lang, may boses na agad siya. Kuya, yung mga polish nyo, kailan nyo ba papalitan? Ang dami ng luma. Baka ako nalang bumili ng bago ha. Alam mo naman, high-end dapat ang gamit ko. O pakinggan mo yan, kuya. Si Madam may brand standards na. Kung gusto mo, ikaw na rin magbayad ng kuryente. Sige, basta ipangalan mo rin sa akin tong parlor. Rhea, pagod na kami sa kaingayan mo araw-araw. Excuse me? Sige, di kung gusto mo, mag-quit ka na lang kung hindi mo ako matiis. Hindi ko pipigilan. Napabuntong hininga si Jonah, ngunit hindi na siya sumagot. Si Kiko ay umiwas ng tingin habang si Kuya Melvin ay tahimik lang. Pagbalik ni Rhea sa station niya, biglang naramdaman niyang parang may kumikirot sa kamay niya. Maliit lang na parang tusok ng aspile. Tumingin siya ngunit wala namang sugat. Nagkibit balikat na lamang siya at nagpatuloy. Lumipas ang ilang araw, ganun pa rin siya. Makulit, maingay at bida-bida. Subalit may kakaiba na sa kanya. Tuwing naglilinis ng kuko ng customer, parang nanginginig ang mga daliri niya. Kuya, parang ang lamig masyado ah. Parang naninibago ang kamay ko. Hindi naman baka pagod ka lang. O baka karma yan, Rhea. Kakabida mo nilalagnat ng yabang mo. Haha, ang witty mo, Kicks. Pero wag mo akong ginaganyan. Baka sa'yo pa mapunta to. Ngumiti si Rhea ngunit sa loob-loob niya, may nararamdaman siyang hindi maipaliwanag na parang may kumikiliti at sumasakit sa loob ng mga kuko niya. Pinilit niya na lang kalimutan. Para sa kanya, hindi siya pwedeng magpahinga. Hindi siya pwedeng mapansin na mahina. Kinabukasan, ganun pa rin ang routine. May bagong customer. Si Jonah dapat ang hawak, ngunit bago pa makalapit, hinarang na agad ni Rhea. Ako na yan, Jonah. Busy ka pa eh. Alam mo naman, gusto ko yung mga ganitong client. Nagpapabalik-balik kasi magandang gawa ko. Rhea, kahit minsan lang, wag mo muna agawin. Kahit ngayon lang. Ay nako, Jonah, wag ka madamot. Sa dulo, lahat tayo may suki. Pero ako, mas marami lang talaga. Mas marami ng galit sa'yo. Narinig ko yan, Kicks. Baka gusto mong isa ka sa listahan ko mamaya. Enough na, Rhea. Hindi lahat ng araw para sa'yo. Bigyan mo rin ng space ang iba. Eh kasi kuya, pag ako nawala, kawawa naman kayo. Sino pa magdadala ng pangalan nyo? Walang sumagot. Lahat sila ay pagod na. Si Jonah ay tinuloy na lang ang ginagawa niya. Si Kiko naman, umupo sa gilid at kunwaring naglilinis ng gunting. Si Kuya Melvin ay pumikit sandali. Si Rhea ay nakangiti pa rin at abala sa trabaho. Ngunit halatang nanginginig na ang kanyang kamay. Habang nagpipinta siya ng kuko, napansin niyang parang numinipis sa mga kuko niya. Pinisil niya yon at masakit. Parang may lamig na tumatagos. Walang makakapansin. Ako pa, hindi ako pwedeng mapahiya. At doon, nagsimula ang unang kirot. Maliit lang ngunit paulit-ulit. Hindi niya alam kung pagod lang yon o simula na ng parusang darating. Sa isip niya, wala siyang kasalanan. Magaling lang talaga siya ngunit sa mata ng iba, si Rhea ay paunti-unting nagiging reyna ng inis, hindi ng galing. Lumipas ang mga araw at sa kabila ng mga paalala ng lahat, lalo lang naging maingay si Rhea. Kung dati ay nakakainis lang, ngayon ay nakakasuya na. Lahat gusto niyang salihan, lahat gusto niyang pangunahan.
Tuwing may bagong walk-in, siya agad ang lumalapit na parang asong bantay sa pintuan ng parlor. Ako na yan. Ako ang sanay sa mga ganitong kuko. Alam ko yan, kuya. Pag ako ang gumawa, siguradong babalik yan. Hindi lahat ng customer kailangan ikaw, Rhea. Bigyan mo naman ng pagkakataon si Jonah. Bakit, kuya? Di ba gusto mo na siguradong magandang gawa? Hindi mo ba gusto ng perfection? Perfection o attention? Kasi parang yung huli yung gusto mo, te. Kicks, Peter ka na naman. Magtrabaho ka na lang dyan. Nabigla na lang ang lahat nang minsang mahulog ang nail file ni Rhea. Nang pulutin niya ito, napansin ni Kiko na nangingitim ang gilid ng mga daliri nito. Uy, Rhea, ano yan sa kamay mo? Nasira ang mga kuko mo? Saan? Ito? Baka sa nail polish lang to. Madalas kasi akong gumagamit ng dark shade. Hindi kulay ng polish yan, Rhea. Mukhang namamagana yung gilid, oh. Baka allergy. Allergy? Hindi ako nagkaka-allergy. Ngunit sa loob-loob ni Rhea, may nararamdaman siyang kakaiba. Parang may humihigop ng init mula sa kanyang mga palad. Tuwing hawak siya ng kamay ng customer, ramdam niyang malamig ang sarili niyang balat na parang laging basa ng pawis kahit tuyo naman ito. Kinagabihan, habang naliligo ay napansin niyang parang mas nangingitim pa ang mga kuko niya sa daliri. Hindi pantay at parang dumilang na hindi matanggal. Sinubukan niyang kuskusin ngunit habang ginagawa yun, may biglang kumikirot. Parang may kumikilo sa ilalim. Hindi niya maintindihan ngunit nangangati at masakit yun ng sabay. Tumigil siya at pinilit niyang wag isipin. Kinabukasan, maaga na naman siyang pumasok. Ngunit iba na ang itsura ng kamay niya. Namamaga ang gilid ng kuko, nangingitim ang balat, at parang may bahagyang pamamasa sa paligid ng cuticle. Tinakpan niya yon ng foundation, sabay ngiti sa salamin. Walang makakapansin. Hindi pwedeng mapahiya ang kamay kong to. Ito ang puhunan ko. Nang dumating si Jonah, agad niyang napansin ang mga kamay ni Rhea. Rhea, okay ka lang ba? Parang iba ang kulay ng kamay mo ah. Baka namalikmata ka lang, maliwanag lang ang ilaw kaya ganyan. Baka dapat mo nang ipatingin yan. Aba, concern ka ha? Huwag ka magpanggap, Jonah. Hindi mo kailangan magkunwaring mabait. Rhea, huwag kang bastos. Inaalala ka lang naman ni Jonah. Hindi ko siya binabastos, Kicks. Sanay na lang kasi ako sa mga nagpapanggap na may malasakit. Tahimik lang si Jonah. Hindi na niya pinatulan. Subalit ramdam niyang may mali talaga kay Rhea. Habang nag-aayos ng gamit, napansin niyang pilit tinatakpan ni Rhea ang mga kamay niya. Hindi ito nag-aabot ng gamit gaya ng dati. Hindi rin humahawak sa mga bagay ng walang pamunas. Kinahapunan, habang nagmamanicure, biglang napasigaw si Rhea nang maramdaman niyang parang may kumagat sa loob ng kanyang kuko. Aray! Uy, ano yan? Wala to. Nadulas lang ang pusher sa kamay ko. Ngunit hindi ganon. Sa ilalim ng kanyang kuko, parang may nararamdaman siyang init at lamig na sabay. Pagdating sa bahay, sinipat niya sa ilaw ang mga kuko niya. May maliliit na parang linya sa ilalim na kulay itim at parang sinulid. Ngunit nagtaka siya dahil parang gumagalaw yun. Pinisil niya at parang may tumusok na karayom sa loob ng laman. Napasigaw siya ng mahina. Duguan ang gilid ng kuko niya, subalit kakaiba ang dugo. Maitim na halos kulay kape. Tumigil siya. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o tatawa. Kinabukasan, dumiretso pa rin siya sa parlor ng naka-gloves. Ano na naman ang drama mo, Rhea? Bakit may gloves? Style lang yan, kuya. Para klase tingnan. Klase o tinatago mo yung sumpa? Sumpa, huwag kang magpatawa, Kicks. Wala akong kaaway.
Lahat gusto ako. Yung kuko mong isinumpa, nang itim yan, di ba? Pwede ba, Kix? Pag hindi ka tumigil, bibigyan kita ng manicure na may kasamang sabunot. Tumawa si Kiko. Kahit natatakpan ng gloves, halata pa rin ang pamamaga ng kanyang mga daliri. Sa bawat kilos, parang hirap na hirap siyang igalaw ang kamay. Sa sumunod na mga araw ay mas lumala pa. Hindi na lang daliri, pati mga kuko sa paa niya ay nagbago na rin ang kulay. Mula sa mapula ay naging abo, hanggang tuluyang naging itim. May mga gabing nagigising siya dahil sa kati. Kahit anong kamot ay hindi yun mawala-wala. Parang may gumagapang sa loob ng balat, gumuguhit at lumilipat. Bakit ganito? Baka may nakahawak sa akin. Hindi si Jonah. Baka si Jonah nga. Doon nagsimulang tumubo ang pagdududa. Sa isip ni Rhea, lahat ng ngiti ni Jonah at lahat ng pagtulong nito ay may kapalit. Naalala niya kung paano ito laging tahimik, kung paano ito lagi na lang sumusunod, at kung paanong minsan, pag nakatalikod siya ay nahuhuli niyang nakatingin si Jonah sa kanya. Baka siya nga. Tahimik lang pero nanunukat ng galit. Ginagawa lang akong target. Uy, Rhea, kanina ka pa dyan sa CR, ha? Okay ka lang ba? Okay lang ako. Huwag mo akong pakialaman. Mula noon ay halos araw-araw na siyang nakagloves. Tuwing lalapitan siya ni Jonah ay umiiwas siya. Kapag inaalok ng pagkain, tinatanggihan niya ito. Kapag nag-aabot ng gamit ay hindi niya inaabot sa pag-aakalang galing kay Jonah ang pangingitim ng mga kuko niya. Rhea, gusto mo bang tulungan kita? May alam akong langis na pwedeng ipahid sa sugat. Huwag mo akong lalapitan. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Hindi mo kailangan magkunwaring mabait. Alam kong ikaw ang may gawa nito. Natigilan si Jonah. Hindi na siya sumagot pa. Tahimik niyang iniwan si Rhea sa loob ng parlor habang si Rhea ay patuloy sa pagkuskos ng kamay. Kahit masakit ay pilit niyang kinakamot ang gilid ng kuko, subalit mas lalo lang itong namamaga. Hanggang sa lumabas ang malapot na likido na parang pinaghalong dugo at langis. Tumulo yun sa sahig at sa sandaling yun, humigpit ang dibdib ni Rhea. Kinabahan siya bigla. Hindi niya alam kung saan ang galing ang sakit. Subalit sigurado siyang may gumagalaw sa loob ng laman niya. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Sa ilaw ng cellphone ay tinitigan niya ang mga daliri. May mga guhit sa ilalim ng kuko. At sa bawat tibok ng puso niya, parang may kumikilos doon. Parang may buhay. Napahawak siya sa dibdib. Hindi niya alam kung totoo ba o guni-guni lang. Ngunit ang tiyak niya, nagsisimula na siyang maniwala na may nagpadala ng sumpa. Hindi totoo to. Hindi totoo to. Ako si Rhea. Ako magaling sa lahat. Walang dapat na ganito sa mga kuko ko. Bagamat sa tuwing sasabihin niya yon, mas lalo lang niyang nararamdaman ang lamig na kumakalat mula sa kanyang mga kuko, paakyat sa mga ugat ng braso. Hindi niya alam, sa bawat pintig ng puso niya, unti-unti nang kumakalat ang sumpa sa loob ng katawan. Kinabukasan, maagang dumating si Rhea, subalit hindi na siya ang dating Rhea. Nakasuot siya ng long sleeves kahit tirik ang araw, may gloves at nakalugay ang buhok na parang tinatakpan ng mukha. Ang dating maingay na bungad niya, ngayon ay halos hindi marinig. Tahimik siyang dumiretso sa station niya. Inilabas ang mga gamit at pilit ngumiti. Ngunit hindi na maitatago. Ang mga kamay niyang dati maputi, malambot at ipinagmamalaki niya, ngayon ay halos kulay uling na.
Namamaga ang mga daliri at ang mga kuko ay bahagyang bitak at sa gilid nito parang may gumagalaw pa rin. Tuwing igagalaw niya ang kamay, maririnig ang tunog ng pumutok na balat na parang tuyong putik na nagbibitak sa ilalim ng araw. Rhea, ano na naman yang sa kamay mo? Grabe girl, parang paso. Hindi paso to. Siguro, kulang lang ako sa tulog. Kulang sa tulog pero parang kinain ng asido? Rhea, magpahinga ka kaya muna. Hindi ka na pwede magtrabaho ng ganyan. Nakakatakot tignan. Bakit kuya? Nakakadiri ba ako? Ganito na lang ba ako sa inyo ngayon? Hindi namin sinasabi yon, pero kailangan mong alagaan ang sarili mo. Wala to kuya. Kaya ko to. Kaya kong ayusin to. Hindi ako mahina. Bumalik siya sa mesa at nagkunwaring abala. Ngunit kahit anong pagtatakip ay ramdam ng lahat na iba na si Rhea. Ang dating lakas ng loob niya, parang nilamon ng hiya. Habang lumilipas ang oras, napansin ni Kiko na wala nang lumalapit na customer. May mga dumadaan subalit pagkatapos sumilip sa loob ng salamin, agad ding umaalis. Walang nagsasalita ngunit malinaw ang dahilan na ayaw nilang mapalapit kay Rhea. Si Jonah naman, tahimik pa rin. Kahit alam niyang si Rhea ay halos hindi na siya pinapansin, patuloy pa rin siyang naglilinis, nag-aabot ng gamit at tumutulong sa mga kasama. Wala itong galit, wala ring halong yabang. Tanging awa at pangunawa lang ang nakikita sa kanyang mga mata kahit pa ilang beses siyang minaliit at inagawa ng customer ni Rhea. Bandang tanghali, napansin nilang nanginginig si Rhea habang nag-aayos. Ilang beses nang bumagsak ang nail cutter at pusher, ngunit pilit pa rin siyang nagliligpit. Ang pawis sa noon niya ay malamig. At sa bawat galaw ng daliri, may mga pirasong balat na natutuklap. Rhea, itigil mo na yan. Baka makasugat ka pa ng customer mamaya. Wala akong customer kuya. Lahat iniiwasan ako. Bakit ha? Dahil lang dito? Ganito lang ba ako sa inyo? Naging pangit lang ang kamay ko tapos wala na akong silbi. Hindi ganun, Rhea. Pero ikaw na rin yung ayaw tumigil. Kahit halata namang nahihirapan ka. Ayoko maawa kayo sa akin. Hindi ako kawawa. Ako ang bida rito. Ako ang dahilan kung bakit kilala ang parlor na to. Tumahimik si Kiko. Si Kuya Melvin ay tumalikod at nagkunwaring may ginagawa. Lahat sila'y pagod na rin hindi sa trabaho, kundi sa paulit-ulit na yabang ni Rhea na ngayon ay sinamahan na ng takot. Pag-uwi niya ng gabing yun, halos madapa siya sa hagdanan. Namamaga ang kanyang mga paa at sa ilalim ng mga kuko nito ay may umuumbok na parang linya. Tila may gumagapang, kumikirot, kumakagat. Inilawan niya ito gamit ang cellphone at doon niya nakita ang maliit na itim na parang sinulid at gumagalaw. Hindi siya sigurado kung uod o ugat, ngunit gumagalaw ito sa loob. Napahawak siya sa bibig, pilit pinipigilan ng sigaw. Napatigil siya at tumulo ang luha. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa takot. Ano to? Bakit ako? Bakit ganito? Kinabukasan, halos hindi na siya makalakad, ngunit pumasok pa rin siya ng parlor. Ang mga kamay niya ay binalot ng puting tela, ang mga paa ay nakamedyas kahit tirik ang araw. Pagpasok niya, napatingin agad si Kiko at Jonah. Walang gustong magsalita, hanggang sa tuluyang sumabog na si Rhea. Tinitingnan niyo ako? Ha? Ayan! Tignan niyo pa! Ito ba yung gusto niyo? Mamatay ako nakahawak sa nail file? Ito ba ang gusto niyo, ha? Jonah? Rhea, ano bang sinasabi mo?
Huwag ka na magpanggap. Alam kong ikaw may gawa nito. Ikaw tong tahimik pero may tinatagong galit. Baka nga yung mga langis mo may sumpa. Ginawa mo to para mapahiya ako. Rhea, tigilan mo na yan ha. Wala kang karapatang sisihin si Jonah. Bakit? Kakampihan mo pa siya? Wala kang alam, Kicks. Hindi mo nararamdaman tong nangyayari sa kamay ko. Rhea, tama na. Wala kang mapapala sa ganyan. Wala. Wala raw akong mapapala. Lahat ng to ginawa ko para umangat. Para mapansin. Ngayon ganito ko. Pinagtatawanan. Iniiwasan. Sumigaw si Rhea habang tinatanggal ang tela sa kanyang mga kamay. Nang lumantad ito, ay napasinghap si Kiko. Ang mga kuko ni Rhea ay halos nakaangat na sa laman. Nangingitim at may bahid ng dugo. Ang balat sa palad ay may mga maliliit na hiwa na tila sinusundan ng mga itim na ugat. Napaluhod si Rhea. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagod. Tahimik si Jonah. Dahan-dahan siyang lumapit na walang takot at walang pandidiri. Inilabas niya mula sa bulsang isang maliit na bote ng langis at pinahira ng kamay ni Rhea kasabay ng dasal. Layuan mo ko! Hindi ko kailangan yan! Baka mas lalo mo lang ako sumpain! Hindi ako nagsumpa, Rhea. Hindi ko gawa yan. Pero alam ko kung sino. Sino? Sino? Yung matandang customer mo noon. Yung nagsabi na mas masakit pa ang salita mo kaysa sa paglilinis mo ng kuko. Nagpunta siya sa kapitbahay naming mangkukulam pagkatapos noon. Nalaman ko lang kagabi kasi nakita ko siya. Galit na galit siya sa'yo, Rhea. Hindi ko sinasabi para matakot ka, pero para matauhan ka. Pero bakit niya ako kailangan gawa ng ganito? Hindi naman tama talaga na magpakulam ng tao para lang magparusa. Pero para sa ibang tao, sapat ng dahilan ng makita nila ang masamang pag-uugali ng iba para makaganti at magbigay ng sumpa. Ang sabi lang ng matanda, ayaw niya ang pag-uugali mo. Tahimik ang lahat. Si Kuya Melvin at Kiko ay hindi makapagsalita. Tanging pag-iyak ni Rhea ang maririnig sa loob ng parlor. Nagsimula na si Jonah. Dahan-dahang ibinuhos ang langis sa mga kamay ni Rhea. Mabango ito, amoy yerba buena at bawang. Mainit sa una ngunit nang lumapat sa balat ay parang may lamig na dumaloy sa loob. Ang sakit, Jonah. Ang sakit. Hindi ko alam kung anong ginawa ko para maranasan to. Pero ngayon gusto ko humingi ng tawad sa pagiging bida-bida ko. Sa inyong lahat, lalong-lalo na sa'yo, Jonah. Patawarin niyo sana ako. Unti-unting tumulo ang langis, kasabay ng mga luha ni Rhea. Habang binabasa ng langis ang kanyang mga daliri, unti-unti ring kumakalma ang pag-ikot ng itim na ugat sa ilalim ng kanyang balat. Hanggang sa dahan-dahang namuti ang paligid ng kuko. Hindi ito biglaan, mabagal at parang nililinis ng panalangin. Niyakap ni Rhea ang sarili na umiiyak. Lumapit si Kiko at tinapik siya sa balikat. Si Kuya Melvin naman, tahimik lang ngunit bakas ang lungkot. Lumipas ang ilang araw, tahimik ang parlor. Wala na si Rhea sa mga unang linggo. Ngunit nang bumalik siya, halos hindi na siya makilala ng mga customer. Payat, maputla at tahimik. Wala ng kolorete. Walang pulbo, walang maingay na bungad. Subalit marahan na ang bawat galaw niya at higit sa lahat, hindi na pabida. Kuya Melvin, salamat ha. Pinayagan mo kong bumalik kahit ganito. Bakit naman hindi, Rhea? Wala namang permanenteng masama kung marunong kang bumawi. Saka hindi ka naman namin kinasusuklaman.
Pinagod mo lang kami. Oo nga, ngayon alam ko na. Hindi pala kailangan ako lagi ang bida. Minsan pala, mas maganda yung marunong kang makinig. Lumapit si Jonah. Tahimik pa rin, ngunit may ngiting mapagpatawad. Hindi na nila kailangan mag-usap pa at sapat na ang titig na may kapatawaran. Sa sandaling yun, alam ni Rhea na tapos na ang sumpa. Ang mga kuko niyang dati itim, ngayon ay muling kumikislap na sa ilalim ng liwanag ng parlor. Hindi na ito mga kuko ng yabang, kundi mga kamay na natutong humawak ng may kababaang loob. Ang kamay na ginamit sa pagmamataas, siya ring unang nangitim. Ang dila na ginamit sa panlalait, siya ring unang napaso sa sarili niyang salita. Ngunit sa huli, kahit gaano kadilim ang itinanim mong ugat, may pagkakataon pa rin itong mamuti kung matututo ka lang humingi ng tawad. Ang kulam ay hindi laging gawa ng mangkukulam. Minsan, ito'y bunga ng sarili mong mga gawa. At walang langis, dasal o albularyo ang makakagamot hanggat hindi mo pinapatawad ang sarili mong pusong kinulaya ng kayabangan. Wakas! Kicks, pakitingnan nga tong kamay ko. May natira pa bang asiton?